Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po muli. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po nakaraang araw po, nagpahayag po ang isang Chief Presidential Legal Counsel na si Manong Johnny Ponce Enrile na talagang sinasabi niya po ay hindi na makakabalik ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Malabo na raw po makabalik sa Pilipinas. Dahil daw po, bakit kaya? Sino po ba may kagagawan? Ang tanong naman ni Kamanong, sino po ba may kagagawan para itapon po at talagang nakita ng taong bayan ang ginawa pong kidnapping halos ang ginawa. Walang due process, o hindi man lang nakarating sa ating piskalya, hukuman, walang judicial na natanggap at nangyari sa dating Pangulong Duterte at talagang tahasang inilipad sa napakabilis na panahon mga katambay. Pero ang isang legal chief counsel, ang Chief Presidential Legal Counsel ay para po yatang natutulog sa pansitan at ginagawa po tayong mga tanga at bobo mga kababayan ni Manong Johnny na para po yatang walang kaalam-alam ang gobyerno sa nangyari sa dating Pangulong Duterte. Kaya po siya ipinatapon sa dahig sa Netherlands. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang balita. Wala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na noon pa man ay pinupuntirya na ng International Criminal Court si dating Pangulo Rodrigo Duterte bago pa man ito naging Pangulo ng bansa. Sa kanyang post sa social media, inihalin tulad ni Enrile ang sitwasyon ni Duterte sa iba pang leader ng ibang mga bansa na ginamit ang demokrasya para magkamit ng kapangyarihan at sa huli ay gapiin ito. Ayon kay Enrile, ipinagtataka niya kung bakit hindi na ikonsidera ng mga abogado ni Duterte ang magkaroon ng contingency plan o maganda ng legal defense para sa kanya. Sinabi ni Enrile na duda siyang makababalik pa sa Pilipinas ang dating Pangulo. Nakita niyo mga timbay? Nagduda pa siya na kasama yata siya sa nagplano para dun sa pagpapatapon, talagang dahil sa pamumulitika, demolition job sa dating Pangulong Duterte. Sige nga, saka ang dating Pangulong Duterte, talagang wala po siyang inisip na siya ay patatapon at kikidnapin ng isang gobyerno ng binagoong Pilipinas. Hindi pumasok sa isip niya yon. Dahil siya po ay isang piskal, isang abogado, isang dating Pangulong Duterte. Ang pagkakaalam niya, siya po ay bibigyan ng proseso ng batas ng Pilipinas. At wala po siyang natatanggap na mga demanda ng mga Pilipino na nagsinasabing kailangan ng hustisya sa ating bansa. Di ba? Sino lang po ang nagdidemanda sa kanya sa ICC? Di po ba karamihan makakaliwang grupo? CPP, NPA, NDF at ang dating mga senadora at senador, Trillanes, De Lima, na puro may issue ng involvement sa korupsyon at involvement po sa droga. Sige nga. At paano mo pagkakatiwalaan ng isang ICC sa Netherlands? Kung yung pinuno nga, yung puno mismo, sa napakatagal na panahon na nagbibigay po sa atin ng crimes against humanity sa ating bansa. More than 50 years ang CPP, NPA, NDF na nagbibigay po ang NPA ng napakarami pong crimes against humanity sa bansa. Di po ba? Saan po nagtago at sino ang kumupkop sa leader nila? At doon pa yata pinagpahinga at namayapa na po yata. Sino po ang kumupkop sa leader po ng CPP, NPA, NDF? Sino po? Na si Joma Sison? Sino po? Di po ba ang Netherlands? Kung saan nahandun ang ICC? Kaya nga po ang tanong ng taong bayan, ang ICC ba ay komunista din daw kaya? Communist din kaya? Katulad ng leader ng CPP-NPA na kinupkop sa Netherlands, kung hindi po nagkakamalian yung lingkod. Itama niyo po si Kamanong kung mali. Di po ba? Kaya nga po yung ginagawa po na sinasabi ni Manong Johnny, ng Chief Presidential Legal Counsel. Ito po yung mga nagpapayo sa Pangulo . Sa Legal Counsel po ito, taga-advise.
Siya po ang head. Sa tingin nyo, hindi po kaya isa siya sa utak para yung ginawang pagpaplano na talagang sinupresa nila? Wala man lang natanggap na abiso ang dating Pangulong Duterte. Sa katunayan, galing pa siya ng Hong Kong para umattend doon sa kanyang mga kandidato sa pagkasenador. Nangampanya pa sa Hong Kong, tapos binulaga sila pagdating ng Pilipinas. Tapos sasabihin ng isang Chief Presidential Legal Counsel na hindi raw po pinaghandaan ng dating Pangulong Duterte yung mga akusasyon. Ang inaasahan kasi ng Pangulong Duterte, uunahin muna aksyonan sa bansang Pilipinas dahil meron tayong judicial, umiiral ang ating judicial system. Buhay na buhay at nagpapangsyon ng ating Korte Suprema. Ang ating mga korte sa kasulok-sulukan ng Pilipinas ay nagpapangsyon. Di po ba? Bistadong-bistado na po kasi ang ginawa ninyo, Manong Johnny. Ano po ba ang crimes against humanity na sinasabi nyo na ginawa ni dating Pangulong Duterte na protektahan ang mga Pilipino na mailayo sa bisyo na pinagbabawal na pulburon na nakakasira ng buhay, pag-iisip at kinabukasan ng Pilipino? Masama po ba yung ginawa? Sino po ba yung mga naapektuhan? Di po ba? Kagustuhan nila yon. Choice nila yon na magkaganon sila. Kalayaan ng mga tao na sila'y nalulong doon sa masamang bisyo dahil alam naman nilang masama yon, pero pinasok pa nila at karamihan pa'y ginawa pang hanap buhay. At paano naman po kaya, Manong Johnny, yung mga biktima nito, yung mga Pilipino na normal, di po ba? Meron pang nagagahasa, bata, matanda, tapos kinikitil pa ang buhay, sinutsugi. Wala po silang karapatan na bigyan natin ng katarungan. Yung mga chinugi ng mga holdupper, chinugi ng mga NPA, chinugi ng mga kawatan na pulis, mga randing and tandem. Di po ba? May mga terorista pa. Wala lang. Hindi mo po proteksyonan yan. Di po ba? Tapos merong isang presidente, sobra sa kapangyarihan, nung makabalik, ayaw nang mawala sa pamilya nila, sa kamag-anak nila. Kaya gagawin ang lahat kahit na ang batas ng Pilipinas ay ilagay mo na sa iyong mga kamay at hindi mo na sundin ang proseso ng batas, okay lang dahil dito sa inaasam-asam mo, nakapangyarihang hindi na mawala sa inyong pamilya. Ganun po ba? At hiyang-hiya naman po tayo kay Manong Johnny. Si Manong Johnny po ay kasama po ito sa dating administrasyon po ng tatay ng Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo po nung ideklara po nila ang martial law nung panahon po ng Marcos Sr. Ano po ba ang naidulot ng martial law? Wala po bang napakaraming crimes against humanity doon? Ginoong Manong Johnny, maganda po ba ang naging sitwasyon at wala po bang mga kinitil at sinugi at ginurgor ng martial law? Ano po ba ang mga biktima ng martial law? Mga kriminal po ba ang mga namatay doon o sinugi? Mga lulong po ba sa pulburon? Mga salot po ba ng lipunan? Yung mga sinugi ng martial law nung panahon po nila Manong Johnny? At gaano po karami ang mga sinugi, mga ginurgor, karamihan pa ay missing, mga hindi na nakita ng mga kani-kanilang pamilya. Gaano po karami yon? Maganda po ba yon? Ano po ang maganda? Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na protektahan at hindi siya nag-declare ng martial law. Pinoprotektahan niya. Nag-declare man siya ng martial law, sa Mindanao niya lang ginamit dahil sa mga terorista na nahandon. Pero napakaganda na nangyari doon. Di po ba? Naging mapayapat tahimik. At ang mga terorista doon ay nagapi. Lalo-lalo na nung panahon ng Marawi. Di po ba? At naibangon muli
ang probinsya ng Marawi. Di po ba? Pero yung ginawa po, yung binigay po sa ating peklat, sakit, nung panahon po nila ng martial law nila. Gaano karaming mga kababayan natin, mga Pilipino, kabataan, matanda, bata, ang mga tsinugi, ginurgor, mapagbintangan ka. Di ba? Dahil batas militar. Daan-daan libo po yata ang nadisgrasya ron. Samantalang ito kay dating Pangulong Duterte, 40 plus lang, dinadagdagan lang nila. Pero yung una nilang reklamo sa ICC, 40 plus. Yung kaso, samantalang nung panahon nila na nagsasalita ngayon isang Enrile, isang Chief Presidential Legal Counsel, na hindi na raw makakabalik sa bansa natin, malabo na raw. Dahil nga kagagawan po yata ninyo, magkakasabwat po yata kayong lahat sa gobyerno ng binagoong Pilipinas para pagtaksilan nyo at maghudas po kayo sa isang Pilipino na ipamigay nyo ng walang kalaban-laban, walang due process na nakuha. Isa pa naman kayong abogado, Manong Johnny, abogado po kayo. Pero hindi man lang nyo binigyan ng pagkakataon ng isang abogado rin at isang dating Pangulong Duterte na maiharap sa hustisya, sa korte ng ating bansa. Itinakbo nyo, inilipad nyo. Saan nyo po dinala? Saan po dinala ng gobyerno ng binagoong Pilipinas sa pangunguna po ni General Torre at ni General, ano po ba pangalan ng babae, mga tamay? Yung isang babae po na lagi pong tagapagsalita nila. Di ba? Pajardo. Si General Pajardo. Di ba? Saan po nila dinala? Di ba? Sa krame, sa camp. Di ba? Saan po ba? Di ba? Hindi naman nila dinala sa korte eh. Di ba? Sa Villamor Air Base. Di ba? Grabe, di po ba? Yung po ba ang korte, Manong Johnny? Tama po ba yung proseso? Wala po bang kinalaman ng isang Chief Presidential Legal Counsel sa mga nangyari? Anomalya sa dating Pangulong Duterte? Wala po bang alam ang isang Ponce Enrile dyan na isa pong Chief Presidential Legal Counsel? At wala rin po ba kinalaman dyan ang Pangulo, Commander-in-Chief? Wala po bang kinalaman sa ginawa pong grabing, pambabastos, paghuhudas, pagtitraidor sa isang Pilipino na ipamigay mo isang dating Pangulo, naglingkod at minahal ng napakaraming Pilipino sa buong bansa at mga OFW. Grabe. Kung ise-survey mo nga ng tama ngayon sa panahon natin ngayon, mas magugustuhan ng majority ng Pilipino ang dating Pangulong Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Kung pamimiliin mo ang masang Pilipino, mas pipiliin ang masang Pilipino ang dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo rito sa Pangulo ng bansa natin ngayon na napakaraming issue ng korupsyon at may issue pa ng droga. Sige nga. Di po ba? Kaya hiyang-hiya naman tayo kay Manong Johnny. Hiyang-hiya naman tayo. Parang kaililinis ng kanilang background. Pag i-background check mo si Manong Johnny, napakarami po na makikita ka. Yata ng hindi maganda nung nakaraan na siya'y lingkod bayan pa. Umpisa pa ng panahon ng Pangulong Marcos Sr. Ano ang kanyang mga background check pag binackground check mo siya? Ano po ang kanyang history sa paglilingkod sa ating bayan? Umpisa pa lang nung kasama niya na ang Marcos Sr. at ngayon ay Marcos Jr. At nung panahon din po na Pangulo ang Pangulong Duterte. Grabe din po yan. Pinupuri niya po yan. Puring-puri niya po. Lahat po ng ginagawa. Lahat ng ginagawa ng Pangulong Marcos ay pinupuri din po. Okay po sa kanya. Pati po yung ginawang usapin sa China na magkaroon tayo ng usapin at hindi natin daanin sa giyera. Diplomasya. Gumamit ng diplomasya at maraming pakikipag-usap. Sang-ayon po dyan ng Manong Johnny noong mga panahon na yun. At halos lahat po ng politiko, pati po institusyon ng Kamara at Senado isang-ayon sa ginawang war on drugs ng dating Pangulong Duterte dahil nga po laganap na laganap ang droga sa ating bansa. Laganap na laganap. Lalong-lalo na nung panahon po ni Pinoy
at siya ang umupo. Grabe po, nandiyan na po ang narco politics. Pati po ang ating men in uniform ay sangkot po. Nasasangkot po sa bisyo na to na pulburon. At ginagamit po nila ito. Hanap buhay pa at extra income. Yung karamihan ay protector pa ng mga drug lord daw. Di po ba? At nakapagtataka. Yung institusyon ng Kamara at Senado, pinondohan po nila yan, yung war on drugs. May pondo po ng Kamara at ng Senado yan. May budget po yan, yung war on drugs. Binadgetan po nila yan. Dahil hindi naman po magpapunction yan kung hindi po ba budgetan yan. Di po ba? Kaya diyan ka magtataka na napakarami pong hudas. Napakarami pong naghudas sa dating Pangulong Duterte. Yung mga kasama niya, karamihan ay mga politiko, nakasama pang nag-budgeting dito sa ginawa pong paglinis at malaking kabawasan po na ginawa po at kapaipakinabang sa mga normal na tao ng 6 na taon. Kasama niya po yan, karamihan ng mga politiko. Kasama po yan. Sumasang-ayon po yan. Pero ngayon, dahil nga po gusto nilang manatili na, dahil nga po yata sa kasakiman, sa sobrang kasakiman, ayon na rin sa Vice President, nung sinabi ng Vice President, nung makabalik sila sa pwesto, talagang ayaw na raw po nilang mawala ayon sa Vice President. Kapangyarihan, pera, at may bonus pa raw droga, ayon sa Vice President, mga kabayan. Kaya dito po mga tambay, ano po ang magandang naidulot ng panunungkulan po ni Manong Johnny kahit po nung panahon pa ng dating Pangulong Marcos Sr. na siya po ay may katungkulan din doon. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, ay mataas po ang katungkulan niya ron. Siya po yata ang may hawak ng national defense noong mga panahon na yon. Napakabigat po nun. Di po ba? Kaya nga po nakapag-declare ng martial law at tumagal po ang panunungkulan ng ama ng Junior Marcos nang hindi bababa sa 20 taon. Ito po, ngayon, yung paghuhudas po nila sa isang lingkod bayan na walang issue ng napakaraming anomalya. Tanging issue lang ay drug war. Pinatapon po. Samantalang yung mga politiko na napakaraming issue, katulad ng pamilya Marcos na isang damokal na issue sa ating bansa, magmula po sa ama, napakarami na pong ikinabit. Pagiging diktador daw po. Di ba? Mamamatay tao. Di ba? Plunderer. Ill-gotten wealth. Di ba? Pero nanatili at naibalik sa bansa at naipalibing pa ng tama dahil sa isang Duterte na pinatapon sa dahig. At mismo ang nagpatapon, yung pamilya pa na pinalibing sa libingan ng bayani. Ganun po ka-trader yata. At kawalang utang na loob yata lumalabas. Grabe, no? Grabe. Tapos isang Manong Johnny ngayon na parang lumalabas na, sinisisi pa. Sinisisi pa ang pamilya Duterte na hindi nila pinaghandaan ang ICC. Paano mo paghahandaan ang isang bagay na wala naman jurisdiction sa bansa mo? Sige nga, paano mo pagkukulan ng pansin ang isang ICC kung wala naman jurisdiction sa bansa mo? Sige nga. Kaya lang lumakas ang loob ng ICC dahil meron tayong gobyerno ngayon, nakipagsabwatan po yata sa kanila. Bakit po nasabi natin na sila po yata ay nakipagsabwatan di umano? Bakit? Tayo ang humuli. Ang kapulisan natin ang gamit. Wala naman pulis ang ICC. Sino po ang ginamit? Kapulisan po natin. Sa pangunguna po ni General Torre at General Fajardo. ICC po ba? Kapulisan po ba ng ICC? Hindi. Dahil wala naman silang pulis. Di po ba? Nakita niyo po yung paghuhudas? Walang jurisdiction sa ating bansa, pero tayo nang huli. Pulis pa natin. Ang pinakamasaklap na hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Tayo pa ang nagdala ron. Hindi na tayo miyembro, walang jurisdiction sa ating bansa, pero tayo pa naghatid, tayo pa gumastos.
para dalin doon sa sinasabi nga natin na Netherlands, di ba? Sa Netherlands, kung saan kinupkup din nila ang isang terorista na grupo ng CPP and PNDF sa pangalan Joma Sison. Doon po sa Netherlands, sa may ICC. Doon po nanatili ng isang damukal na taon hanggang sa pinagpahinga. Doon din po dinala ang dating Pangulong Duterte. Paano po makakakuha ng tamang proseso ng batas kung ang bansa na pupuntahan mo ay questionable na para sa iyo dahil nagkumukup-kup sila ng isang leader ng terorista na grupo ng CPP and PNDF. Sige nga. Tapos, ang mga nagdemanda sa ICC, karamihan pa ay grupo pa ng CPP and PNDF. Sige nga. Hindi po ba talagang pamumulitika at demolition job ang ginawa nila? Dadalin mo sa isang bansa na ang bansa na ito at lalong-lalo na ang ICC ay kukwestiyonin mo. Dahil bakit sila tumatanggap ng mga terorista na napakaraming pinatay, ginurgor sa napakahabang panahon ang grupo ng CPP, NPA, NDF na walang nakuha ang mga Pilipino, mga pamilya na ginurgor at sinugi nito, walang nakuhang human rights, walang nakuhang crimes against humanity na sila naman sana ay nakakuha ng hustisya sa mga terorista na ito. Wala eh. Hindi po ba? Kaya parang itong nangyayari sa ating gobyerno, ginagawa na lang po tayong tanga at bobot gago ng mga ito. Hindi naman tayo ganun, mga kababayan. Ang nakakalungkot lang po, yung background saka yung history ng isang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile, ikumpara mo sa background na nagawa ng dating Pangulong Duterte. Isama mo na po ang nagawa ng Pangulong Marcos Jr. Ano po ang maipagmamalaki po nila doon sa pinatapo nila sa dahig sa Netherlands? Sige nga po, mga kabayan. Kaya po, mga kabayan, talagang wag po tayong pumayag. Wag po tayong pumayag na makabalik pa ang puwersa nila. Sino po ba'y sinasabi kong puwersa nila na wag na natin pabalikin? Yung mga senador nila. Yung mga congressman nila. Wag na po natin pabalikin. Kasi magagawa na naman nila lahat ang gusto nilang gawin kahit labag ito sa batas. Nakita na po natin ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Nakasama pa yata sa nag-advise ang isang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Chief Legal Counsel po yan ng Pangulo. Advisor po yan. Mga kabayan, nakakalungkot. Nakakalungkot ang nangyari sa ating bansa. At lalong-lalo na sa dating Pangulong Duterte. At sa pamilya Duterte, at sa mga sumusuporta at nakakita ng tama, ang mga vlogger na nakikita ang tama at kinu-question ng mali. Pero, ang mga politiko na ayaw tanggapin ang kanilang pagkakamali dahil silaw na silaw sa pakinabang, bibigyan ka pa ng problema. Idedemanda ka pa, iko-contempt ka pa. Yan ang trabaho ng binagoong Pilipinas sa ating bansa. Bago po tayo magtapos, mga kabayan, maraming salamat po sa ating mga kababayan na nagtitiwala po at nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Solano ng Sydney, Australia, Ma'am Elvis Sermani ng Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque,
Pepito Cabiso, Victoria Denbourn ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nesrin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa, Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque, Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Chayan Neko ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale ng 6862, SR Perpi Akiman, Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josepina Quindosa, OFW Italy, Zenaida Ariola, California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gercio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Laura ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Chayamasita ng Japan, Alex San Jose. Thank you po mga kabayan. Thank you po. At mabuhay po kayo mga kabayan. Ingatan nawa. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mga kababayan, ingat-ingat po. Mabuhay po tayo mga kababayan at mag-ingat po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo, ingatan nawa po. At mabuhay po ang ating mga bagong bayani. At thank you po sa mga gusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin sa panalangin at dasal na maingatan po at mailayo po sa kapahamakan at mabigyan po ng mahaba pang buhay at makabalik sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.